Unya nanlakaw ang mga Parisiyo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini, mibiya siya ngadtong dapita og mikuyog kaniyang daghang mga tao. Giayon niya ang tanang masakiton o gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, "Ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu, o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siyag masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga magpatunhay niya ang hustisya, og siya'y mahimong paglaom sa tanang tao." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa ato nga gipaminaw nining Ebanghelyo ni Jesus, ang iyang mga pulong nagtudlo kanato sa pagpangayo og tulo ka butang sa Ginoo nining atong Ebanghelyo. Una, kining giingon nga the gift of prudence. Si Jesus sa dihang nasayod siya, nahibaw siya sa plano sa mga Parisiyo nga naglaraw sila sa pagpatay. Nganong naglaraw man sila sa pagpatay kang Jesus. Kung mahinumduman nato ang mga bersikulo nga gisundan nining atong gospel karon, ang controversy mahitungod sa pagtambal o pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo nga kimay panahon sa adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Diha nagsugod ang controversy, mao nga nagplano ang mga Parisiyo sa pagpatay kang Jesus. Unya sa dihang nasayra ni Jesus kining maong plano, prudent si Jesus. Jesus was prudent enough to make an action. And what was the action? He retreated to another place. So move out siya netong dapita og mingadto siya sa lain nga lugar. Dili tungod kay nahadlok ang Ginoo sa mga Parisiyo. Dili tungod kay mahadlok siyang mamatay, kundili tungod kay ang pagpalayo ni atong dapita mao ang labing maayo nga buhaton ni adtong higayuna. So, dunay mga panahon nga maingon ta nga I will move, I will go to other places. Na ay mga panahon nga moingon ta nga di lang ta ana. Kini lang atong buhaton. It doesn't mean cowardice, it means prudence. Bang alam mo ano ang kailangang gawin, ano ang nararapat mong gawin ngayon. So, mao to ang si Jesus miadto siya sa lain nga lugar apan mikuyog kaniya ang daghang katawhan. Atong tan-awon nga the gospel is also inviting us to ask God for prudence. Labi na karong panahon na kay ania kita nahimutang sa bag-ong kasinatian, bag-ong higayon nga tananta dili ta eksperto unsaon pagpuyo niining bag-ong panahon kanang gitawag lang nga new abnormal. Many people calls it normal, new normal. Pero dili man na normal, bag-ong abnormal kining atong panahon. So, ang atong pangayoon sa Ginoo kanang the gifts of prudence. Unsaon nato pagpuyo niining panahon nga abnormal kaayo, nga ang atong kalaban di ta kaila kay di man ta makakita. So usa sa kanang pagbansay sa atong prudence nga kanunay pag-amping sa atong kaugalingon o pag-amping usab sa uban. Mao nang kada higayon nga mugawas ta ang atong bakba gibutangan og busal. Mao nang naatay mga lain-laig kulor nga mga face mask o mga face shield. That is prudence. Unya kung muadto tag laing lugar, magbahon po tag alcohol o sanitizer, prudence gihapon na siya.
Nagdala ta ana, dili tay nahadlok ta. Ang motivation is not because we are afraid, but the motivation must be, I wear face mask, I bring with me alcohol or sanitizer because I want to protect others from me. I might be a carrier of the virus and I want to protect you. That is why I wear mask. Lahi po to nga, I wear mask because you might be a carrier of the virus. So that is selfish motives, and that is also out of fear. Pero ang nindot kung nga, magmask lang ko, magdalang kong alcohol or sanitizer because I wanted to protect those people talking with me and those people nga akong mahinagbo sa akong paggawa sa akong panimalay. Nya, tan-aon po na ito nga karon, kanitong prudence, ang saan na ito pag-behave nining panahona, kay di man ta eksperto aning new situation na ito, mo nga, it is also prudence to stretch our patience. Kay sa balay, kung magtibo bitaw ta kanunay sa balay, kada adlaw, kada gabi, magkita ay rata. Sus, mosamot og kalagot. Magsigig away, nga naman kay sa una, okay raman to kay, kung naay away, mugawas raman ka. Mato ra kas imong silingan, mato kas mga mall, mato kas asa dapita, maglingaw-lingaw. Karon wa makikangatuan, mato kas imong kusina, makita na gyapon imong kaubos imong balay. It is also prudence na how to behave, and how to relate with one another in the family. So, first gift to us today in our gospel is the gift of prudence. Ikaduha, the gift of compassion. Nining panahuna, ng atong nahinumduman ang mga balita nga pag-ingon nga lockdown, tanang mga dunay kwarta, hurot ang mga alkohol sa mga tindahan, hurot ang mga grocery, kay nagtigom sila para silang kaugalingon. Pero tanaw na to si Jesus. Si Jesus may move out siya nga to padung sa Galilea, mibiya siya niya tong iyang nahimutangan. Apan misunod kaniya ang katawhan, o kining katawhan adunay daghang mga panginahanglan. Busa miingon ang atong ebanghelyo nga giayo niya ang tanang masakiton. Giayo niya. So even in the situation nga naa kita sa alanganin nga kahimtang, naa kita sa kakuyaw, dili unta na mawala sa ato kanang gift of compassion for other people. And who are these other people? Una, compassion for your own children. Kining mga bata nato, daghan kay tag-complain karon kay sige mas magpabadlong yun kay gusto yun mo gawas. Tungod kay ang atong naandan for how many years, we are free to go out. Unya kung maghimo ka og new culture, maghimo ka og new attitude, it will not happen in 1 month, in 2 months, in 4 months, in 5 months. It will not happen like that. Bisan gani kita o say mga dagko na ta nakalimot maganta pag sulob og mas, mao nang daghan ang gipangdakop dito sa kauluhan kay nakalimot o di gyud gusto magsulob og mas. Tungod kay to form a new way of life takes time. So mao na compassion to your children. Compassion also to the senior citizens. Kay imagine how many years silang malayang lalabas. Tapos ngayon pipilitin nila na manatili sa kanilang tahanan. There is always that drive to go out, and there's always that resistance in us to practice the new abnormal situation. So mao ni nga atong pangayoon ang gift of compassion nga unta tagahantas Ginoo aning kaluoy o kinibitong gitawag to nga mainat ang atong pasensya niining panahona ug sa mga tao nga nawad-an sa ilang panginabuhian, nga nawad-an in taon sa ilang sources of income tungod sa ining kahimtang sa pandemya. Unya, ang katapusan nga gift nga atong pangayoon sa Ginoo kining gitawag nato nga the capacity to hope. Niining higayon sa pandemya, daghanay nagka-depression. Ang uban gani nagtubok na tungod kay di na nila makaya ang gibug-aton sa ilang gibati. Unya, naapagyud ang kahadlok naghari sa huna-huna sa tao. Unya, kanang kahadlok imong huna-hunaon sa kanunay, kining atong utok nani sa mga neurons. The more you think of something,
The more you think of something fearful, the more it occupies in your mind. So mauna nga, ang imong mind, mag-form siya og bag-ong neurons. And that neurons is called fear neurons. Kung kanang fear neurons mauna may mupuli sa atong utok, mauna nga kita mga hadlok, and then kana nga fear will lead us into depression. Now, kung ingon ni ini, the gospel is inviting us today. The last line of the gospel nag-ingon, og siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Kinsa ni siya? Si Jesus. So ang atong pangayuon karon sa Ginoo mao kanang the capacity to hope, to continue hoping in Jesus. Kay si Jesus mingon sa atong ebanghelyo karon, dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungon niya ang nagkaawp nga suga, kundi iya hinuon kining tabangan aron malig-on og mahimong kusog ang siga. So kung mao kini mga igsuon, ang gospel is inviting us to ask God to give us the capacity to keep hoping. Pagpadayon kita sa atong paglaom sa Ginoo, kay kining sitwasyon dili gayud kini forever. Ang atong giatubang nga pandemya is not forever. God is forever, but COVID-19 pandemic is not forever. Mao nga sa ato mga pag-ampo, padayon kita sa pagpangayo sa Ginoo sa tulo ka gasa: the gift of prudence, the gift of compassion, and the capacity to hope. Mga igsuon, nagkatigom kita dinhi aron pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan diha ni Hesukristo. Pangayuon ta sa Dios atong Amahan, ngayon tang dunggon ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong ehemplo sa katawhan diha sa pag-ampo kanunay o paghatag og dakong pagsalig sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran dili mawad-an og paglaom sa pagpaningkamot nga mahimong malinawon ang matag lungsod, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa gahom ni Jesus, kinsa mao'y mag-ayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan makabaton o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, Jules Chevalier, Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay natong mga paryente o mga kahigalaan, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, dungga ang mga pag-ampo sa masaligol mong katawhan, og himua nga sa kanunay dili kami kawad-an og pagsalig sa imong grasya og kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
grasya bunga sa buong pangalia. Ingatag na kanamo ulangit ng Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako gangin yung sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. dawaton na sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday paghimayat sa iyang ngalan, alang usab sa kagapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan o himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos o sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.